Maayong adlaw, Pilipinas. Ako ay si Attorney J.V. Hinlo, isa ka Ilonggo na taga Negros. Ako ay Deputy Secretary General for Visayas sang PDP Laban. Ginpili ako sang anay pinalangga naton na presidente na si Rudy Duterte at ng PDP Laban para maging senador sa ating nasyon nga mga duso sang mga bag-o nga programa nga makabulig solbar sang problema naton sa korupsyon, sa kapigaduhon, kag edukasyon. Mga kababayan, ako po ang unang presidente ng Partido Federal ng Pilipinas nang ito'y i-accredit sa COMELEC. Ako rin po ay dating Undersecretary for Public Safety ng DILG at dating member ng Board of Directors of the Land Bank of the Philippines at dati ring commissioner ng Presidential Anti-Corruption Commission. Ako po ay isang trial lawyer. What are my legislative programs when elected as senator? First, it will be our fight against corruption. Second, it will be our fight against poverty. Third, reform in our educational system. How should we fight corruption? We should study to amend the Data Privacy Act and the Bank Secrecy Law as to their application to public officials. Our problem is not the penalties of our anti-corruption laws. Our problem is the difficulty in investigating cases of corruption. This is the reality in the Philippines. How should we fight poverty? First, our government leaders should graduate themselves from the politics of dole-outs. Second, our government should generate massive job opportunities. How? The Philippines should industrialize. We should improve our country's manufacturing capacity in working and making our own weapons, our own machineries, our own technologies, our own medicine. This can be done by amending the procurement law to favor Philippine-made products even more expensive than foreign manufactured products. Also, government should do state-managed farming. Ano po ang state-managed farming? Lahat po ng nakatiwangwang lupain o hindi nagagamit na lupa na pagmamay-ari ng gobyerno ay dapat gamitin sa negosyo ng agrikultura at yung mga lupa ng private sector ay pwedeng iparent at ipamanage sa gobyerno. Sa ganitong paraan, maraming trabaho ang mabibigay sa ating mga kababayan na hindi kailangan ng civil service eligibility. Pang-apat, ang panghuli, we need to reform our educational system by introducing the subject Philippine Patriotism and Ethics Studies from grade 1 to college with different topics per year level such as love of family, love of community, importance of education and study technique, Philippine territory and defense, dangers of illegal drugs, danger of criminality, study of prison life, and the payment of taxes. Imagine natin na ang ating mga kabataan ay gagraduate na tunay na may pagmamahal sa bayan at may magandang asal sa kapwa-tao. Remember my countryman, sabi nga ni Edmund Burke, the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Salamat po. Maraming salamat po. Thank you. May tanong po sa media. Robert Mano, Teleradyo. Microphone, please. Ay, sir, magandang umaga po. Sir, during the time nung hindi pa po mahabol si former President Rodrigo Duterte, isa kayo doon sa nag-convince sa kanya at nag-campaign sa kanya para tumakbo. That's why naging ang tawag sa inyo ay kabilang kayo doon sa Marco Polo 15.
This time around, sir, paano nyo naman i-apply yung mga ginawa ninyo para i-promote yung sarili ninyong kampanya sa pagiging senator? Lalo't, let's accept the fact na hindi lahat po ng mga Pilipino ay ganun kayo kakilala. Ang lakas po namin ay programa. Nung umpisa po, sino mag-iisip na isang mayor ng Davao City ay magiging Pangulo ng Pilipinas? Nung nakausap namin si dating President Duterte, hindi namin siya personal na kilala sa Negros. At dito sa Luzon, sino ba si Mayor Duterte? Yung naalala ko, dati may sinunog siya na isang flag, foreign flag, dahil ipinagtanggol niya ang isang Pilipina na bibitayin. Nakita namin na matapang si Mayor Duterte sa pagpoprotekta ng kapwa Pilipino. At nung nakausap namin siya sa Davao, naisip namin na yung pagiging progresibo ng Davao pwede ma-apply sa buong Pilipinas at nangarap kami na para tayong sana maging Singapore, South Korea, Japan. Ito yung pagtakbo ko, kailangan kasi naghahanap ang mga Pilipino ng bagong mukha, bagong politika, at yung sinasabi nating hindi tradisyonal. Ang aking lakas ay ang programa na ibinibigay ko sa inyo, hindi ang aking pagkatao na si Attorney Hinlo. Programa ang kailangan ng Pilipinas, hindi yung pa-picture-picture kasama ng politiko. Kailangan po program-based tayo, hindi yung pangako ng pangako. Kita nyo nangyari ngayon sa ating bansa dahil sa mga pangako. Anyone? Mob Gonzalez, GMA 7. Ay, sir. Sir, una lang po, technical lang po. Sir, tama po ba? Kasi PDP Laban dropped the Laban, right? Or PDP Laban pa rin po ba? For the purpose of the 2025 elections, PDP Laban decided to retain the name PDP Laban because we would not be able to get the approval of the COMELEC. We have a short time for its approval. So, for the purpose of 2025 election, it is still PDP Laban. Tapos, sir, pagka po nangampanya kayo, will you be campaigning po with sila Senator Bongo, Senator De La Rosa, and Mr. Philip Salvador po? Nakita nyo naman, nakasama namin yung aming party president, no? Dito, si Senator Robin Hood Padilla. Magpaplano po ang PDP na magsama-sama kami o maggrupo-grupo. Depende na po yan sa aming party president, kay Senator Robin. Magbibigay kami ng tiwala sa kanya. Yung sa akin, ang aking kampanya ay base sa programa na isinusulong ko na siya yung nakakuha ng atensyon ni dating Presidente Duterte na nakita niya na mayroon siyang kaalyado nakatago sa Negros na kailangan mag-represent sa Visayas at humingi naman ng tulong sa Luzon at Mindanao para rin magkaroon ng senador galing Visayas. Jean, Philstar.com. Hi, sir. What can you say of the Quadcom hearings ongoing that's trying to investigate former President Duterte? Well, it is part of the right of Congress to do the investigation, but at the same time, we also have to know the individual rights of the witnesses or suspects or respondents against their right against self-incrimination. So it is a balance between the right of the legislature to investigate in aid of legislation and at the same time the constitutional right of a person against right to self-incriminate himself. So the final arbiter, when those rights are in conflict, is the Supreme Court. Sherian Torres, ABS-CBN. Hi, Attorney Hinlo. Good morning po. Sir, yung PDP used to be a very powerful political party. But today, whether we like it or not, we can say na nagdwindle yung machinery or yung influence even among the local leaders. So, paano natin, sir, how do we intend to, to strengthen or promote yourself considering na ang dami po kasing hurdles eh. Although known kayo sa Visayas, sa national spectrum medyo may problem po when it comes to
the campaign, di ba, sir? Yung personal ko po na opinion, nagkamali dati ang PDP nung ito'y kinalimot ang kanyang power base. Yan po ang masa. Yung nagluklok po sa pwesto kay dating Mayor Duterte bilang maging isang presidente ay taong bayan at hindi mga politiko. Noong 2019 elections, yung mga outsiders, yung mga kalaban ng PDP, sumali lahat sa PDP at sila yung pinalaban namin. Maraming salamat, sir. Salamat po. Salamat sa lahat. Thank you.